Shall love you, Lord, Lord. Hallelujah. Kami, Lord Jesus, to worship you and Brother Dave. Para mag-alas to blessings, O Lord God, in the esteem of you. Hallelujah. Kapatalan ng pagdalo kayo, Lord, tinawagan ko pa sa mga mga sa iyo puso. Hallelujah. Ibahay mo natin ibang lahat ng mga sa pamilya ng mga tao. Lord, ang siya ng isasa, o God, ang ipalasat na ito kami, mga nagkaroon, mga nagkaroon, pigsami, ang espiritual of the Lord, hallelujah, kasi ang pag-isa na tayo na hallelujah, praise you and God, because we're yours. Praise you and God, Father, so Lord, hallelujah, kaya pagkagin, may mahal ka, Jesus, and God, kaya tatas, sabi ka po ng Diyos. Hallelujah, kasi ang sakit, karamdaman mo ka, Diyos ka maglapit sa Lord. Sa iyo ko na Diyos ka, bakit ka Diyos na dagan mo ang Diyos. Mo pa rin ka daw natin. Pagkikip pa ito na kami, Lord. Kinasa, kaya ko, ang puso rin. Dahil na kaya ko na lang ka.
manuno ko lang. Yung naman mo, talaga napaklan. Itimos kayo, kapasa. So, ang yawa, paling orero mas kasaro kay awag hindi maalam yung agram ni Murilo din ko tayo, at dapat ni brother Rinan, ni-offer ko yun. Thank you, brother. Medyo napalagmanan din ka, kapsa. Bueno, pas kayo, barbaray. Makabawi ako ng tata, maraming mga kapsa, hindi na malabas. Sero, kuwapay hindi. Abunado tinawag ko kapsa. So, nagyalay ko kapsa, sabi namin hindi tayo kagyawan. It is a great privilege of God. So, nagpasasalamat na kailangan ko sa this past few months that nakasama ka namin mali, ating mga sama kayo kami. Patuloy lahat na ika na kami protection, ika na kami blessing niya ako. Tuloy mo kayo na mali din panahon na sa mga kapsat ka. Ika na kami lahat di protection ka. Salud na, kailangan yung mga sama kami. So, Sino kayo kapsat? Praise the Lord. Hallelujah. Dahil sa mga September siguro makasa dari nagsubi ng ito pas na nagsin ko sa dari ng mag-isama and hindi ko panloob ko yan magpalan sa Hallelujah. Nagkibiyang ang kinapos Diyos na magkasta sa aming followers
isa ko sa praise God ke chat natin na gawin kawan ko. Ya, din dalawa di Ace Hospital sa. Praise God ako yung mesti pag-example ko sa amen. Dito di pinupunta ko sa tulang alis ko na malpas aji example hindi agawin ako sa nalaman ko bagsak na di dua subject ko sa praise God. Yang betul, patol problema mo yung mga praise God. Talaga, agad-agad lawan ni ako sa hindi ko ako sa hindi nakasapot ng hospital. Kasi iba lang ako sa hindi na kayo daliwa pa ako, mabuhok na nagano, hindi nakasaksak, hindi ko paghinag sa praise God. Nakatagalan ko talaga, hindi na ko daliwa pa yung nagsasawagan sa mga ganun. So, yaman mo na ako sa tao. Okay, ang liwanag, amen. Praise God. Pagyaman, dahil sa pagkakita na sa pulan, amen. Praise God. Hindi problema ko yung school ko sa hindi ko kakasal na masasabot niya ako. Amen. Hindi kurang ako sa pwede ko. Hindi ko may masa ko sa. Amen. Praise God. Papresyon lang talaga ako sa siyempre, kalpas ni Christian, graduating ka. Talaga na ako po rate ng mga presyo ka sa. Yung may sabi ko sa na tinagawa din siya ako sa mga Lord, tulungan ka natin Lord, sigati mo ako. Ako na pagdadalaan ng tao. So, ikaw ka na ako lang kami ako sa pinapatak ko di kami alam ni Tatiyo sa pangalan kami namin ng gusto bayan ko lang pagpagdalaan ni Malo ni pangalan sa Malo. Medyo nag-anak ako sa atin. Na-research ko sa problema nga bayan ko sa sinubatan natin ako. Amen. Tadi na bayan ko ako na ipasan ko sa requirements. Isa na nga nagkaroon kita na dadali na yun. Amen. So, yung pagkakayaan ko sa nababayat yung palabasan na hayaan ko sa dalawa kami sa talagang taon niya ako. Yaman ko niya ako sinubatan na namin yung problema ko sa praise God. Sa imposible ko sa malampasan yung problema ko sa yaman ko niya ako na pinibalan niya. Basta talagang may balan niya ko sa praise God. Nandiyan lang ito yaman ko niya ako sa So, sino ba yung kausap? So, mga kausap ka daw, sa mga magdadenta, panawin na magdadenta yung Tyson Office.
suporta sa iyong gawain, Panginoon. Tulungan pa rin, Panginoon, ang aming gawain ng pagbigay na ayon sa ating mga puso at ayon sa iyong kalungan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bigay sa umaga nito, ang patuloy sa lamang ang pagsuporta sa iyong gawain, magamit para sa kalalago at kalalawa ng aming gawain. Muli ka, Ama, pasalamatan ka sa pangalan ng Jesus. Amen.
That he favored and we in his
Jesus, Luis, Lord mo. We go and let us know sa love you and we praise you in Jesus' name. Amen. So, that's our praise the Lord and in the So, lahat ng bagay ay pinapahintulutan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito man ay masakit, ito man ay masaya, ito man ay makakalungkot o makakaiyak, all those things, amen, ay nilulog ng ating Panginoon. And the book of Jonah, amen, as we read the word, amen, so alam natin na story ni Jonah. Si Jonah ay kinain na inutusan ng Panginoon na pupunta sa Nineveh, pero gumawa siya ng paraan na umiwas at pupunta siya sa Tarsis. At dumating yung time, amen, na si Jonah na ay pinahintulutan ng Panginoon na kainin siya ng napakalaking isda. Amen, para magawa ng bagay. Amen, na inuutos ng Diyos. Yun ang story ni Jonah sa ating buhay. Yun yung lagi natin napapag-aralan. But this time, mga kapatid, amen, gusto kong ibahagi ang sagot ng ating Panginoon. Praise God. Ito ay isang lesson para sa amin sa buhay ni Jonah, mga kapatid. Napaganda yung ating Sunday school. At the same time, mga kapatid, yung nakaraang Sunday, is nagkaroon kayo ng quiz or pag-alala sa mga ugali ng bawat isa sa atin. Praise God. And the word of the Lord came from Jonah, mga kapatid. Isang napakalaking aral sa bawat isa sa atin. At gusto ko magsalita sa araw na ito, amen, kukunin ko ang aking ipapangaral sa chapter 4, verse 7. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the bird that it withered. Ito yung napakagandang salita, mga kapatid, na kung saan magkakaroon tayo ng kaisipan. Anong nangyari after na ginawa ng Panginoon kay Jonah? Amen. And I'm going to preach the title, The Ministry of Word. The Ministry of Word. Hello? May ministry pala ng word. At hindi natin nalalaman, mga kapatid, na napakalaki pala ang may dudulot nito. Amen. Dahil sinabi ko kanina, praise the Lord, naiintindihan natin kung ano yung mga plano ng Diyos na Kanyang pre-prepared sa bawat isa sa
yung ating pakiramdam. Dahil iniisip natin, hindi ako nagugulo. Hindi ako mangangailangan ng pagkain dahil pinupluway na ng Diyos. Same as Elijah. In the group of children, mga kapatid, even nakita ni Elijah na sapat na may tubig akong iinumin. May nagpapadalang na uwa. Amen. May pagkain akong dinadala ng uwa. May kaking dinadala ng uwa. Amen. Meron akong kinakain sa bawat araw. Pero alam mo ba mga kapatid na si Elijah, nagkaroon siya ng comfort. Amen. Sa time na yan. At nakalimutan niya na may isang plano pala ang Diyos sa kanya. At sabi ng ating Panginoon sa kanya, Elijah, huwag kang magkaroon ng comfort zone dyan. Hindi lang sa pagkain. Dahil meron akong lugar na kung saan doon kita dadalhin. At doon kita iipupot na. Sabi ng ating Panginoon, dadalhin kita doon sa bahay na kung saan hindi ka titira dito sa lugar na may tubig konti. Kaya sabi ng ating Panginoon, tinanggap mo yung tubig na yan sa watis. Amen. Nagkaroon ng tinatawag na dry season. Kaya yung tubig doon sa tinatawag na watis na kapatid na wala. Kaya sabi ni Elijah, sana kukuha na aking ininumin. Sabi ng ating Panginoon sa kanya, hindi ka naman dyan talalay. Meron akong pagdadalhan sa iyo. Amen. Ang utos ko sa iyo, Gaskoto, at tinatawag na Sarifa. Dalahin kita doon sa tinatawag na bahay ng isang bago. Amen. At doon kita isusustain. Minsan magiging okay na sa atin yung bagay na may pagkain tayo. Pero nakakalimutan natin na may ibang plano ng Diyos sa buhay natin. At akala natin ito na yung plano ng Diyos. Eh sabi ko ngayon kay Elijah, hindi yan sa tinatawag na batis ka, ikra. Huwag kang umasa sa tingin na aking pinapalala. Huwag kang umasa sa tinapay. Huwag kang umasa sa ating. Dahil
Amen. Para kay Jonah. Kung papagalaran natin yung time na yan, nung si Jonah ay nilusan ng ating Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, just go to Nineveh, preach to them, para magkaroon sila ng pagsisisi. Amen. Mag-preach ka noon. Amen. Para bumalik sila. Alam mo si Jonah, meron siyang galit sa kanyang puso. Dahil ang galit na yan, amen, that hatred, amen, from the heart of Jonah, magmula nung nakita niya kung paano i-massacre ang kanyang pamilya. Those Ninevites, mga kapatid, sila ang umatay sa kanyang mga laki, sa kanyang pamilya. Natural, puot ang papasok sa atin. Si Haman pinasakal ng pamilya na magiging makatura. Amen. That's the reason why God chose Jonah. Sabi niya, pumunta ka sa Nineveh and preach in that city. Sabi niya, sige Lord, pupunta. Pero hindi ko alam yung isip ni Jonah na mabasag na ang Panginoon niya. Hindi pa yan ginagawa, alam na ng Diyos niya. Kaya sabi niya, sige pupunta ako. Pagdating niya sa pier, mga kapatid, imbis na yung ticket papuntang Nineveh, sabi niya, punta ako sa Tarsus. Iba yung kanyang pinuntahan. Amen. Pero hindi niya alam na alam na ng Diyos yung mga plano niya sa buhay niya. Sa ating mga kapatid, hindi pa natin ginagawa yun. Sa isip pa lang natin, alam na ng Diyos. Kaya naghahanda na ang Panginoon sa atin sa mga susunod na gagawin niya sa buhay niya. Pagdating ni Jonah sa pier, amen, sumakay, papuntang taxi sa gitna ng dagat. Sabi ng Panginoon, Jonah, hindi yan yung plano ko sa iyo. Jonah, hindi yan yung plano ko sa iyo. Bumalik ka sa Nineveh. Kaya nangyari mga kapatid, amen. Binigay ng Panginoon malakas na bagyo. Amen, hanggang si Jonah ay itinapon. At sabi ng Biblia, kapatid, God prepared a feast. Inihanda ng Panginoon yan para sakalin si Jonah at dalhin sa Nineveh. Pagdating sa Nineveh, mga kapatid, amen, di naman naman yung partner. Pagdating doon, amen, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, si Jonah nagalit. Kaya sumpahin mo na yung mga kakot niya. Patayin mo na yan! Dahil hindi nawawala yung hatred. Mga kapatid, masama pala pag nagtatanim kayo ng galit. Hallelujah. Dahil nakaharap na niya ang mga tao sa Nineveh. Sabi niya, Lord, sumpahin mo na itong mga to. Patayin mo na itong mga to. Yung kalaban niya eh. Pero iba ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kaawaan mo sila doon na ipanalangin mo sila, nagkaroon sila ng pagbabalik loob sa akin. Ipanalangin mo sila na magsisisi sila sa mga bagay na ginawa nila sa pamilya mo. Pero ano nangyari? Yung hatred na nangyari sa buhay ng mga kapatid ni Jonah, nandun pa rin. Sabi niya, gusto mong buwati. Kaya minsan na kapatid, may mga panahon na tinuturuan tayo ng Diyos. Amen. Mas magandang humingi ka ng tawad sa kapwa mo. Paano, Pastor, kung tayo mo gagawin yun? Hindi mo kasalanan. Yung kasalanan mo, kasalanan niya pag humingi ka ng tawad at hindi niya tinanggap, nasa kanya na yun. At sabi ng Biblia, ang kasamutan mga kapatid, sa kanya ay babagsak. Sabi ng Biblia mga kapatid, sa panahon ni Jonah, nung nangaral siya, amen, nagsisi ang mga tao dahil sabi ni Jonah, pag hindi kayo magsisi, lilipunin kayo ng Panginoon. I-judgment kayo ng Panginoon.
Biglang umalis si Jonah sa lugar habang tinitingnan niya sa mataas na lugar ng Ninive. Sabi ni Jonah, dapat itong mga taong ito ay sinumpanan ng Diyos. Pero sa karapatan ng Panginoon, pinatawad na ang Ninive. At dumating yung time, tinitingnan ni Jonah, sabi niya, ano ba dahilan na hindi ginagawa ng Diyos yung kanyang judgment sa mga Ninivites na siya? Sana mamatay na lahat. Sa sobrang tao ni Jonah, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, God prepared something. Naghanda ng halaman ng ating Panginoon. Sobrang init sa kanyang pinamaluan, sa kanyang pinaupuan, sa kanyang pinaroonan. Ang sabi ng Biblia, nag-prepare ang ating Panginoon ng tinatawag na halaman at tumubo yung halaman. Tumaas hanggang nagkaroon siya ng ilig. Wow! Sabi ng Biblia, mga kapatid, yung halaman na yan, isang araw tumubo yan. Hanggang lumaki hanggang gabi, nagkaroon na siya ng lilim sa mainit na sikap ng araw. At habang nakukumport si Jonah, sabi niya, salamat Lord, salamat sa gandang halaman. Hindi na naiinip tayo ng aking bunbunan, sabi niya. Habang tinitingnan niya ang Ninive, sana pinatay mo na yung mga tao. Basta yung Biblia, hindi na mawala yung hatred sa kanyang puso sa mga taga-Ninevites. Pagkaman ang Panginoon pinatawag na ang Ninevites. Pero siya, sana i-judge mo na lang sila. Minsan ganyan din aking mga kapatid. Amen. Yung pagpapatawa natin sa kapwa ay hindi nawawala. Amen. Pinanalangin na natin sila. Sinabi na natin, Lord, patawarin mo sila. Lord, ipagkaloob mo yung kapatawaran. Sabi ng Panginoon, okay na lang, pinatawad ko na sila. Pero sa puso mo, sana gantihan mo rin sila. Hello? And sometimes our prayer, mga kapatid, amen, inuutoy na ng Panginoon. Pero meron pa rin sinisingit, mga kapatid, sa ating puso ng paghihiganti sa Kanya. Minsan may mga tanong, Pastor, paano kung humihinga ng tawad at hindi na pinatawad? Hindi mo na problema yung problema na niya sa harapan natin. Kaya yun yung naging problema kay John, mga kapatid. Yung pinatawad ng Panginoon ng Ninevites, amen, sa kanya meron pa rin grudges. O ngayon masakit. Amen. But through the ministry of this word, sabi ng Biblia, mga kapatid, napakaganda yung comfort soul na ilagay ng Panginoon kay Jonah. May lilim siya pagdating ng araw, hindi na initan yung kanyang bumbunan. Kaya buwan siya ng tinitingnan ng bansang Ninevites. Amen. But sad to say, sabi ng Biblia, mga kapatid, God prepared a word. And what is the ministry of that word? Sabi ng Biblia, nung nilagay ng Panginoon ang uod na yan, unti-unti niyang inubos kung ano yung nilagay ng Panginoon. Kaya sa sobrang galing ng uod na yan, naubos yung galing. Ito yun, lumabas yung ugali ni Jonah. Sabi ng Biblia, nagalit siya, nagkaroon siya ng galit. At sinabi niya, ano yung nangyayari, Panginoon? Mas magandang mamatay kaya ako kaysa mabuhay. Hindi niyo ba alam na napakalaki yung ministry ng uod na yan? In Jonah, lumabas yung pag-uugali niya nung nawala na at inubos ng uod yung kanyang comfort zone. Minsan, mga kapatid, sa buhay natin, may mga uod sa buhay natin. Na yung mga uod na yun, amen, inuubos
inubos nila yung ating comfort zone. Yung uod na yan, yung ministry ng uod na yan, pinapahintulutan ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon kung ano ba talaga yung ating mga ugali sa harapan ng ating Panginoon. Just like John, mga kapatid, the ministry of that word, nung inubos ng uod yung galing na yan, doon nagkaroon ng galing muli si Jonah at sabi niya, mas maiging patayin mo na lang ako kaysa mabuhay pa. What for? Nagkalaga ng comfort zone na yan. Nagiging nagis tayo isa sa ating comfort zone. Pero pinapahintulutan ng Diyos, ginagamit niya ang uod na yan para tanggalin yung comfort zone na yan, para magkaroon tayo ng challenges sa ating mga buhay. Kung ano ba talaga yung ating gagawin kapag wala na tayo sa comfort zone, magiging maganda pa ba ang ugali natin, magiging maganda pa ba ang attitude natin, paano kung wala na yung comfort zone na yan? Kaya minsan mga kapatid, pag natanggal na yung comfort zone na yan, nagkakaroon na tayo ng ugali na hindi na karapat-dapat sa Panginoon. Sabi ni Jonah, ano ba to? Nagbalik na ng kanin, nilagyan mo naman ng uod. Sa loob ng simbahan, may mga uod dito. And that word, the ministry of that word is to challenge us. Challenge tayo ng ministry ng uod na yan. Kung tayo ba ay magkakaroon ng attitude na hindi kaaya-aya sa Panginoon, kung tayo ba ay magagalit sa kanila, kung tayo ba ay magkakaroon ng buod sa kanila, and the ministry of that word, mga kapatid, challenge tayo, pinapahintulutan ng Diyos para makita yung tunay na pag-uugali natin. Kung gagawin pa ba natin yan, magiging maayos pa yung ugali natin yan o hindi. Dahil mga uod dito sa simbahan, okay lang yan. Dahil gagawin namin challenges sa buhay natin yan. Huwag kang magpatalo. Huwag mong tularan si Jonah na ginawa niya in a negative yung sitwasyon na ginawa ng Diyos sa kanya. Imbis na magpasalamat siya para magkaroon na magandang ugali si Jonah na kahit wala na yung tinatawag na limit dahil sa ministry ng uod na yan. Amen. Pwede naman magpasalamatan ng Panginoon dahil ang Diyos kaya niyang mag-provide ng ibang bagay na hindi na mahalaman. Kaya niyang magbigay ng ulat katulad ng Israel na kung saan naghanap sila ng dilim. Ang sabi ng Panginoon, yan yung ulat na habang naglalakbay kayo, hindi nyo mararamdaman yung init ng araw. Inilagay ko yung ulat na yan para maging dilim sa inyo. At pagkabilis namin ng Panginoon, naglalagay ako ng tinatawag na apoy para makita ninyo yung pinadaanan. Sa panahon ni Jonah, kayang ulitin gawin ng Panginoon yung bagay na nangyari sa Israelites. Amen. Sa panahon na nilagay ng Panginoon yung kanyang mga sa lugar na yan. But sad to say, iba yung naging direksyon ng buhay niya. Imbis na magpasalamat sa Panginoon, nagalit siya. And that word, even sabi niya, naglagay-lagay ka pa ng halaman, may uod din pala. Simba-simba ka lang kaya igres na ulit. Hello? Hindi gusto mo kaya. But I challenge you, church. Amen. Inaalam ng Panginoon ng mga bagay na yan. To twist our attitude na maging kaaya-aya sa Panginoon. Maniwala ka ba o hindi? Alam ng Diyos yung ating mga pag-uugali. Kahit sabihin mo sa katabi mo, mas magandang ugali ko sa iyo, mas alam ng Diyos yung ugali natin, mga kapatid, na hindi
Sabi mo, puro demonyo pala ang nandun. Hallelujah. And when God prepared a word, amen. Si Jonah, naging happy siya nung una. Yung something about the halaman, the bird niya. Wow. Ang presto sa ulo. Kalo si Jonah. Ulan siya. Small. Mainit. Pero nung sinabi ng Panginoon, pinatubo niya ang halaman na yan. Sabi niya, wow, it's so good to my hand. I feel so wow. Eh, kung tuwa siya, kung tinitingnan niya yung sinusumpay ng sulam. Sumpay mo na kasi Panginoon para makaganti naman ako. Amen. Iba yung plano ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, subukan ko rin yung ugali mo. Tanggalin ko yan. Kaya minsan din natin nasusurbay yung ugali natin, mga kapatid. Na akala natin ay ganun pa rin, pero yung bagay na ginagawa ng Diyos, sinasalis tayo para magaling natin yung mga attitude na hindi kaaya-aya sa yung mga attitude na parang wala ka nang pakialam. Yung mga attitude na lagi ka nang galing. Yung mga attitude na laging pumupuna sa kapwa. At hindi pumupuna yung sarili. Yung attitude na laging naninira. Yung attitude na laging nabubuli. Mga kapatid, yes, sometimes God allowed this word. Ako, dapat susundin lang yung mga simbahan, igus na siya. But, make it a choice. Huwag mong gawin negative. Huwag mong sabihin, dahil ko ay muna namaki hanggang gaya, balik ka doon. Imbis na ibuli na ka, panunugod na ka sa atin, nagbuli na ka na, lalaro ka na umugar, pamalik isang manang ilihan. Di ba na wala na kananay na nalalagugwen, balik talang yung sitwasyon, kunang dahito, ipinamagtad ka niya, kapalala na ang pusi niya. Di sitwasyon, ipakita niya ako, binugang malamusan niya ako, kaya tayo nakarusan. Amen. Kasapulan ko ba, lahat kayo mag-stay ka rin, i-comfort zone kayo. Amen. Masapang na naglag at arabigan kayo mapasikip isang walang ikapo. Tapi bigas ka, hindi na ugali kayo. Una pa ikatan niya, pulos na rin na comfort zone kayo magkapsada. Kaya makita lang tayo na pintas na ugali, ikapo. Makita tayo lang tayo na pintas ni attitude kayo. Makita tayo lang tayo na pintas ni character kayo. Hindi pa lang silbi kayo, hindi sandala na ikapo. Minsan ganyan tayo, ayaw natin na tayo ay dalahin, hahasain, amen. Hantay kaya mamasayang nga. Hantay kaya napapapintas. Basta rin kaya tayo, wanya tayo, kasi kaya ko na. Hello? Diba? May ugali. Kung ano ako ngayon, nilagay na sa aking paa. Yung pag-ugali na hindi. Sabi nga ni Brother Jess, nababago yung ugali. Yung mukha hindi. Yung mukha ngayon, nababago na yung mukha sa surgery, mga kapatid. Narinig ko okay na lang. Amen. Pero hindi mo pwede sabihin yung ugali ko. Ganyan na ako pinanganak ko. May Diyos tayo na kaya ang baguhin niya. Inaalam ng Diyos yung uod na yan na bumabali sa ugali na yan. Ano na pala mga sa church?
kinapyasan niya. Kasi ang tao gusto niya puro akin. 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 Kasi kuha. 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 Panay kuha. Yung kasanayan mong pera, biglang kinapyasan ng Panginoon, wala kang pera naman. Yung nakarang mong kaibigan noon na kinalaw ng Panginoon, nakuuri niyo, nakapyasan niyo, wala kang kaibigan niyo. Yung nakasanayan mo na maganda, wala na. Ang hirap tanggapin. Wala mo tayo minsan, nag-resist tayo minsan. Amen. Hindi ako ganon. Dapat ganito ang plano. Yung nasa tulad ka, amen. Yung sinasalbuhan ka, yung tinitingala ka, yung nagsirekarayon na ka, talaga, nakabura ka. Pero hindi mabaka, kinalaw niya ang Diyos, nag-resist kayo, kaya it becomes harder. Amen. So, yung mga isa na dapat kakilala, magpiyasan kayo, hindi na pinagkata. Paligiran pungkot niya na dyan. Mali. Mali. Numakit ka. Mali din ka. Di ako makikita ako. Medyo na at kilang ka. Amen. And the ministry of the word, mga kapatid, talagang kakapyasan ka. Talagang gagawin ka kung ano yung magiging ugali na lalabas sa'yo. Mas pinipili na lang ni Jordan ng mga babae kaysa mabuhay pa. Dahil ayaw niya tanggapin yung inilagay ng Diyos na bukod sa buhay. E pagdating sa simbahan na bagay, amen, mga bukod na yan, tanggapin mo lang. Amen. Marahil pa, amen, nangyari, yan yung isa na pagkumpleto
Pag lalo tayo nagpapakababa, laging nagpapasalamat, ibibigay ng Diyos yung para sa atin. Kaya sabi ko nga, kung marunong lang magpasalamat si Jonah, baka mas maganda pa yung inilagay ng Panginoon para sa kanya, para hindi siya magpupray. Sa buhay natin, mga kapatid, when the ministry of the word comes, just say thank you, Lord, for everything. Because God prepared those words. Nihanda ng Panginoon yan para mag-challenge sa buhay. Hindi na ihanda yan para tayo magreklamo. Hindi na ihanda yan para tayo malumog. Hindi na ihanda yan para tayo mawawala. Inihanda yan ng Diyos to challenge what is our attitude na nakikita ng Diyos na pwede naman tanggalin yung bagay na yan kapag ginawa namin positive yung mga challenges na yan sa buhay. Kaya sabi natin, Panginoon, bakit ka nagagalit sa halaman, Jonah? Saan ka nagagalit? Sa halaman? Dalawa? Saan ka nagagalit? Amen. Kaya sinabi natin, Panginoon, Amen. Masyal ka, nagagawa mo na. Saan mo nagpanugan? Kaya sabi ng Biblia, nakainin mo na, masyal ka, nagpanugan. Sa pinagbalakal mo na ako. Amen. Dapat mo na nagpagsan. Amen. Nagtulay mo'y nilagay ng nakain, gusto mo makakain. Isoba na kanya sa kanya ang blay na kasyap itinitili. When kasyap itinitili, anak nila sila. Kaya minsan mga kapatid, sa pagtuturo ng Diyos sa atin, gawin natin pasting lahat ang message. Masakit man yan, mahirap man yan, nakakaiyak man yan, yung bagay na ginawa ng Diyos o inalaw ng Panginoon, thank you, ipasa. E nung sumisira sa'yo, inalaw ng Diyos yan. Dahil alam niya meron kang ugali, meron akong ugali na kailangan baguhin. Eh, tinuturo sa atin ng ating Sunday school teacher, mga kapatid, kung ano yung ating magiging pag-uugali. Amen. Kung ano yung meron tayo. Doon sa isang ninyo, makikita kung pragmatic, makikita kung choleric ka, makikita kung sanggol ka dyan. Same sa buhay ni Jonah. The ministry of the word is to challenge. Amen. What is a good attitude? Bagaman nakikita niya ng kalaban ng mga tao, ano ba ang magiging attitude ko para sa kanya? Ibigay mo yan. Kalaban mo yan. Kaya ang bilin na natin, Panginoon, love your enemy. Wala kayo na yan. Patayin mo sila. Judge them. Lipuin mo sila. Wala yung ako. And sometimes our lives, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng mga kabubuhay. But I tell you what is the ministry of the poor in our lives. Just give it to God as an asking. Lord, if it is your will, I will do my best. Kaya nga sabi ni Pablo, mga kapatid, ng Corinthians, Amen. Corinthians chapter 1 verse 28 says that God uses the base thing of the world and the things that are despised to bring to nothing the things that are good. Mga
Mag-aasking ka, magpatuloy ka lang. Ano ang mangyayari sa buhay mo, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Ano ang sitwasyon, meron ka, magpatuloy ka lang. Ano ang karamdaman, amen, ang dumating sa buhay mo, magpatuloy ka lang. Ano man ang problema niya, magpatuloy ka lang. Ano man ang sitwasyon, magpatuloy ka lang. Ay, imas. Kaya napakahirap na unawain. Praise God, kapag tinatanggalan tayo, tinatanggisan tayo. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, amen, it is good. Because God hath chosen the foolish things of the world. Kaya kahit sabihin mo wala kang pag-asa, wala kang alam, wala ka. Patay ito, lahat ng bagay pinapahintulutan ng Diyos. Because He prepared something for us. Yung buhay natin, mga kapatid, mahirap man, kung magreklamo na tayo, amen, palitan na lang natin ang pasasalamat sa kung ang ibinubulong ng ating kaisipan ay reklamo. Just say, thank you. Salamat, Panginoon. At tuntun mo rin, nagyan mo ng pitulo. Agarapis mo rin, nagyan mo ng termis. Praise God. Salamat sa Panginoon for the ministry of the word. Just take capacity. Kung yan ay gagawin natin, sabi ng Biblia, magiging maganda yung ating buhay. Sa panahon nila, nabalikan ko lang sila, yababan ko. Naging okay na yung portion niya doon sa blue. Chill. May inumin na pagkain. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, I will not bring you in that place. I have a mission for you, Elijah. Just go to Zion. Meron kang mission doon, and I will sustain your needs. Sabi ng Panginoon, pumunta doon, isusustain ko yung mga kailangan. Pagdating niya doon, mga kapatid, meron siya magandang bahay ng titirahan. Yes, the ministry, the mission of Elijah, amen, itubarin, ipagalangin, makikililayo, makikililayo ng Panginoon. The ministry of Elijah, mga kapatid, nandun sa babaeng Bala. Kung mamatay yung kanyang anak, sabi ng Panginoon, meron ministry hanggang natapos yung mission niya sa lugar. Sa buhay natin, mga kapatid, may mga misyon na gusto ginagawa ng Diyos sa atin. Sa umpisa, hindi natin nalalaman dahil comfort na tayo. Nung tinanggal ang Panginoon, nung comfort zone niya, nagaling tayo. Nagtinagis tayo. Nagagay tayo ng buon. Bakit ganito? Bakit nangyari sa akin? Bakit meron yan? Pero hindi mo alam, sabi ng Panginoon, I'm preparing a better place for you. Ganyan ang buhay natin bilang isang nananampalataya. Sa buhay natin, mga kapatid, amen, prepare ang ating Panginoon yung mga bagay na yun. Yes, sometimes He is the ministry of the church, amen. Not only does God prepare, but He openly uses a humble, amen, yung mapagpakumbaba, gusto kalabasin ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, wala tayong ibang gagawin. Lumapit at magpasalamat sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Yan yung bagay na yan, bagaman masakit sa atin.
Just say thank you for the ministry of the Lord. Just say thank you, Lord. Dahil natatagalan ako ng mga comfort zone na yan. Natatagalan ako ng mga bagay-bagay para lang maging maayos yung buhay ko. And today, church, be humble. What God prepared for us, just be humble. Thank you in a positive way. Lord, this is not your will. Yes, it's my will. But say, thank you, Lord. If this is your will, I will follow. Gagawin ko pa rin, susunod ko pa rin. Ito yung narapat pa lang para sa akin. Ngayong araw na ito, mga kapatid, the ministry of the word marami. Pero kayo